Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 27 April 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 10. Basa. Isaiah chapter 10 verse 1. Mapapahamak kayo mga gumagawa ng hindi makatarungang batas na umaapi sa mga tao. Guys, pakisabayan ako ng basa please. Ulitin natin ha, Isaiah chapter 10 verse 1. Mapapahama kayo mga gumagawa ng hindi makatarungang batas na umaapi sa mga tao. Verse 2, upang pagkaitan ng katarungan ang mga nangangailangan, upang alisan ng karapatan ang mahihirap, at upang pagsamantalahan ang mga byuda at ulila. Verse 3, ito talaga lagi kong tinatanong kay Father God, bakit hindi niyo po ginawang pantay-pantay ang status ng mga tao? Bakit kailangan mayroong mahirap? Bakit kailangan mayroong mayaman? Di ba pwedeng pantay na lang lahat? Kung mayaman, mayaman na. Di ba? Para yumaman na tayong lahat. Okay, verse 2. Upang pagkaitan ng katarungan ang mga nangangailangan, upang alisan ng karapatan ang mahihirap, at upang pagsamantalahan ang mga byuda at ulila. Verse 3, ano ang gagawin ninyo sa araw ng pagpaparusa pagdating ng paggawasak na magmumula sa malayo? Kanino kayo lalapit upang humingi ng tulong, at kanino ninyo iiwanan ang inyong kayamanan? Verse 4, upang hindi kayo mabilanggo o mamatay sa labanan, sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang kanyang puot, patuloy niyang paparusahan ang kanyang bayan. Ang layunin ng Diyos at ang hari ng Assyria. Isaiah chapter 10 verse 5, ikaw Assyria ang gagamitin kong pamalo, ang tungkod ng aking pagkapuot. Verse 6, isusugo ko siya laban sa isang bayang walang Diyos, isang bayang kinapupuotan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman at tapakang parang putik sa lansangan. Verse 7, ngunit hindi ganito ang binabalak ng hari ng Assyria, wala nga ito sa isipan niya. Ang layunin niya wasakin ang maraming bansa. Verse 8, ang sabi niya, hindi ba't pawang hari ang aking mga pinuno? Verse 9, ano ang pagkakaiba ng Kalno sa Carchemish, ng Hamat sa Arpad, at ng Samaria sa Damasco? Verse 10, kung paanong pinarusahan ko ang mga kahariang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, na higit na marami ang mga larawang inanyuan kaysa naroon sa Jerusalem at Samaria. Verse 11, hindi ko rin ba gagawin sa Jerusalem at sa mga Diyos-Diyosan nito ang ginawa ko sa Samaria at sa mga imahe nito? Guys, ibig ba sabihin ang giyera is dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan? Yun ang nakasulat dito. Kaya huwag talaga sumamba sa mga Diyos-Diyosan para tahimik at payapa lang tayo. Verse 12, ngunit kapag natapos na ni Yahweh ang kanyang layunin sa bundok Zion at sa Jerusalem, paparusahan niya ang hari ng Assyria dahil sa kanyang kayabangan, kataasan at kapalaluan. Verse 13, sapagkat ang sabi niya, nagawa ko iyan dahil sa taglay kong lakas at karunungan, inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan, ibinagsak ko sa lupa ang mga nakaupo sa trono. Verse 14, kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang nasa isang pugad, tinipon ko ang buong lupa tulad ng pagtitipon sa mga itlog na iniwanan, wala man lamang pakpak na nagbalak lumipad, walang bibig na bumubuka o huning narinig. Isaiah chapter 10 verse 15, mas magaling pa ba ang palakol kaysa taong may hawak nito? Mas mahalaga ba ang lagari kaysa taong gumagamit nito? Ang tungkod pa ba ang tungkod pa ba ang bubuhat sa may hawak nito? Verse 16, kaya nga padadalhan ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon ng paminsalang sakit ang magigiting niyang mandirigma. Guys, pag naalala nyo yung COVID-19, sobrang nakakainis. Padala ba yun ni Yahweh? Huwag naman. Okay, verse 16, kaya nga padadalhan ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon
ng mapaminsalang sakit ang magigiting niyang mandirigma at sa ilalim ng kanilang mga kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan parang sigang maglalagablab ng walang katapusan. Isaiah chapter 10 verse 17, ang ilaw ng Israel ay magiging apoy, ang banal na Diyos ay magniningas at susunugin niya sa loob ng isang araw, maging ang mga tinik at dawag. Verse 18, wawasakin niya ang kanyang mga gubat at bukirin kung paanong winasak ng sakit ang katawan at kaluluwa ng tao. Verse 19, ilan lamang ang matitirang punong kahoy, sa gubat ng mga ito'y mabibilang kahit ng isang batang musmus. Ang pagbabalik ng mga natirang sambahayan ng Israel. Isaiah chapter 10 verse 20, sa araw na iyon ang matitira sa bansang Israel ay Judah, ang matitira sa bansang Israel at Judah ay hindi naaasa sa mga nagpahirap sa kanila. Kayawi lamang sa banal na Diyos ng Israel sila mananalig ng buong katapatan. Verse 21, ang mga natira sa sambahayan ni Jacob ay magbabalik sa Diyos na makapangyarihan. Verse 22, sapagkat kung sindami man ang buhangin sa dagat ang mga Israelita, ilan lamang ang makakabalik. Nakatakda na ang pagwasak sa iyo ayon sa nararapat. Verse 23, sa takdang panahon ang buong bansa ay wawakasan ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Verse 24, kaya ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. O bayan kong naninirahan sa Zion, huwag kang matakot sa mga taga-Assyria kung ikaw ay hampasin nila o pahirapan tulad ng ginawa sa iyo ng mga taga-Ehipto. Verse 25, sapagkat hindi magtatagal at lilipas na ang galit ko sa iyo, at sa kanila ko ibabaling ang aking puot. Verse 20, Father God, huwag na kayong magalit at nakakatakot pag nagalit ka. Grabe ang parusa, guys. Okay. Verse 26, at hahagupitin ko sila tulad ng puksain ko ang mga Midianita sa bato ng Oreb. Itataas ko ang aking tungkod sa ibaba ng dagat tulad ng ginawa ko sa mga taga-Ehipto. Verse 27, sa araw na iyon aalisin sa iyong balikat ang pahirap na ginawa ng Assyria at wawasakin na ang pamatok sa iyong liig. Sumalakay siyang buhat sa Raymon. Verse 28, at nakarating na sa Ayat, lumampas na siya sa Migron at iniwan sa Mikmas ang kanyang daladalahan. Verse 29, nakatawid na sila sa tawiran at sa Geba, magpapalipas ng gabi, naginginig ang mga taga-Rama at tumakas na ang mga taga-Gibeah na kababayan ni Saul. Verse 30, sumigaw kayo ng malakas, mga taga-Galim, makinig kayo, mga taga-Laysa, sumagot kayo, taga-Anatot. Verse 31, tumatakas na ang Madmina, nag-alisa na ang mga taga-Gibim para sa kanilang kaligtasan. Verse 32, sa araw na ito darating sa Nob ang kaaway, ibinigay na niya ang Hodyat na salakayin ang bundok ng Zion, ang burol ng Jerusalem. Verse 33, masdan ninyo si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, sa pamamagitan ng nakapangilabot na lakas. Ibubuwal niya ang pinakamatataas na puno, ibinabagsak niya ang mga palalo. Isaiah chapter 10 verse 34, ibinubuwal niya ang mga punong kahoy sa kagubatan sa pamamagitan ng palakol, bagsak na ang Lebanon at ang matayog nitong punong kahoy. Ang mapayapang kaharian. Isaiah chapter 11 verse 1, naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno sa lahi niya, lilitaw ang isang bagong hari. Verse 2, mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Verse 3, kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh, hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Verse 4, ngunit hahatulan niya ang buong katwiran, ang mga dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng pamalo ang kanyang mga silita, sa hatol niya ay mamamatay ang masasama.
Verse 5, maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Verse 6, maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero, mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing, magkasamang manginginain ang goya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Isaiah chapter 11 verse 7, ang baka at ang usoy magkasamang manginginain, ang mga anak nila ay mahihigang magkakatabi, ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Verse 8, maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas, hindi mapapahamak ang batang munti kahit paisuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Verse 8, nakakatakot kasi yung ahas, guys. Verse 8, ulitin ko lang ha. Verse 8, maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas, hindi mapapahamak ang batang munti kahit paisuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Verse 9, walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Ang pagbabalik ng mga itinapon. Isaiah chapter 11 verse 10, sa araw na iyon lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jesse, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansa ay tutungo sa banal na lungsod upang siya ay parangalan. Verse 11, sa araw na iyon muling kikilos ang Panginoon upang pauwiin ang mga nalalabi sa kanyang bayan na ang mga bihag, sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Elam, sa Sinar, sa Hamat, at sa mga pulo sa karagatan. Verse 12, magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa at titipunin niya ang mga anak ni na Israel at Judah na itinapon sa ibang lupain, pauwiin ang mga nangalat na anak ni Judah mula sa apat na sulok ng daigdig. Verse 13, mapapawi na ang pagkainggit ng Israel at mapuputol na ang pagkamarahas ng Judah. Hindi na maninibugha ang Israel sa Judah at hindi nakakalabanin ng Judah ang Israel. Verse 14, lulusubin nila ang mga Pilisteo sa kanluran at magkasama nilang sasamsamin ang ari-arian ang mga bansa sa silangan, sasakupin nila ang Edom at Moab at susundin sila ng mga Ammonita. How I wish wala ng gera. Pray tayo wala ng gera, guys. Okay. Yung verse 14, guys, lulusubin nila ang mga Pilisteo sa kanluran at magkasama nilang samsamin ang ari-arian ang mga bansa sa silangan, sasakupin nila ang Edom at Moab at susundin sila ng mga Ammonita. Verse 15, tutuyuin ni Yahweh ang dagat ng Ehipto at magpapadala siya ng mainit na hangin upang tuyuin ang ilog Euphrates. Ang matitira lang ay 7 maliliit na batis na tatawiran ng mga ito. Isaiah chapter 11 verse 16, at magkakaroon ng isang malapad na daan mula sa Assyria para sa mga nalabi sa kanyang bayan, kung paano ang Israel ay may nadaanan nang sila'y umalis mula sa Ehipto. Hanggang dito na lang, guys. Bye everyone. God bless.